magpapatuloy ho ako. Pasensya na ho at kanina ay baliktad ang napindot ko yung tapos sana habang nagsasalita ako ay kasi nga medyo madilim dito dahil nasa gilid ako ng ilog. Nasa plaza ako ng isang sa plaza na malapit sa ilog. Medyo madilim dito pinindot ko yung camera na nakatutok sa akin baliktad pala yung kasi akala ko nasa normal na setting siya pero it's okay lang, yun lang ho. Yun lang natin sa mga kababayan ko, sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan, makilala, sino man kayo, nasaan man kayo sa panahon na to. Malapit na nandito pa rin ako, naglalakad namamasyal kasi nga ho nakasara nga yung restaurante na pinagtatrabahuan ko. Marami din mga hotel na nagsara, ang mga bar o ano-ano pa na nagsara nga dahil nagsara din ang frontera ng Espanya, ng Pransiya. Alam mo naman, ang Andorra ay nasa taas ng bundok. Nasa between kami ng Pransiya at ng Espanya, nasa Pyrenees Mountain. Kaya ang turista ay napakalaking faktor sa kabuhayan ng Andorra. Ang turismo ay napakahalaga para sa Andorra. Kaya ngayon na nagkaroon na ng krisis ang mundo at lahat halos ay apektado ang mga negosyo. Dahil nga lumalala yung COVID sa ibang lugar. At kahit dito naman, meron din mangilan-ngilan na pinipilit din na labanan ng gobyerno. Kaya nagsara ang frontera ng Espanya at ng Pransya. Kaya napilitan na magsara din ang ibang lugar dito dahil sabi ko nga ang Andorra ay nabubuhay sa turismo. At yun nga lang pinapanalangin namin na sana nga sooner or later makabalik kami sa trabaho at mabuksan na uli ang mga frontera dahil ang hirap din ng walang ginagawa. Dahil alam mo naman dito nasa ibang bansa tayo, limitado ang ating pagkilos. Hindi katulad yan sa Pilipinas. Kahit sabihin natin naka-lockdown ay may kalayaan ka pa rin na kumilos. Marami kang napupuntahan, marami kang magagawa, marami kang gagawin. Kasi dyan sa atin ay maraming farm, nandyan yung pamilya natin. Dito hindi kami kung katulad ngayon na may virus at saka hindi ka pwedeng basta-basta na lang makikipag-usap sa mga kababayan na napapasok ka ng basta-basta sa mga bahay-bahay mga piso dito dahil nga hindi katulad yun sa atin na karamihan ng tao ay nakatira sa, di ba sa atin halos mga bahay, mga karamihan ng bahay dyan lalo sa probinsya ay malawak ang bakuran. Dito halos karamihan ng mga tao dito ay nakatira sa mga building. Hindi ka basta-bastang pwedeng pumasok ng hindi kanila inimbita o hindi kanila kakilala o lalo na ngayon na may virus. Siyempre bawat isa ay nag-iingat na basta-basta nilang mag-imbita ng kakilala o kapamilya sa kanilang piso para hindi mahawaan. At dito na din ay dahil nga sabi ko nga dahil kami ay imigrante o hindi iba ang kultura dito, hindi kami taga rito, iba yung
iba yung costumbre nila, hindi ka pwedeng magawa kung ano yung nagagawa mo sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, pwede ka makipag-usap kahit kanino. Kahit hindi mo kilala, pwede mo kausapin sa palengke, sa dagat, diba? Sa mga kapitbahay, pwede ka makipag-usap. Pero dito, iba ang kalakaran dito. Diyan sa Pilipinas, pwede ka pumasok sa mga department store at kukuha ka ng video dito. Dito hindi pwede. Kasi yun ang gusto nila. Ewan ko kung anong rason nila, pero hindi ka pwede basta papasok na makipag-usap na pinagtataba sa loob. Talagang marami sila mga protocol dito na hindi katulad yan sa atin. Yan sa atin kasi masayahin, di ba? Masayahin ng mga tao. Malaya. Di ba? Pwede kang pumasok sa mga department store, magbablog ka. Welcome ka. Dito, hindi. Iba ang, dito, talagang, kumbaga, talagang kontrolado ang kilos namin dahil nga, kailangan kaming, magrespeto kung ano yung kultura nila, kung ano yung patakaran nila. Kaya, ito namang ginagawa ko, na pagkuha ng video ay para lang mga memories na kasi memories na makuha ko dito sa Andorra. Kasi alam niyo, sa tagal ko dito sa Andorra, hindi ko talaga hilig noon na magpicture-picture ng mga kung saan-saan. Ngayon lang dahil natuklasan ko na nakakapagpaligaya din pala na naaaliw ka kasi lalo na ngayon na may virus, di ba? Talagang kailangan maghanap kami dito ng ano yung makapagpasaya sa amin kahit na malayo kami sa mga pamilya namin sa ating bansa. Tingnan niyo, katulad nito. Yan, puro sarado. Dati puno ng mga tao ito, mga bar na ito, mga malalaking bar, puro sarado. Parang may mga multo dahil sarado. Lahat ng establishmento ng